Magandang gabi sa inyong lahat. Dumako naman tayo ngayon sa sa mga napamili namin sa South Africa. Hindi man ganun karami yung napamili namin this time kasi nga limited lang yung aming mga luggage, and at the same time ayaw din namin masyadong magbitbit ni mother ng mga kung anik-anik, especially kaming dalawa lang, and we really wanted to enjoy lang the trip that we had. So, ito yung isa sa mga pinakauna kong nabili nung pumunta kami sa saan ba yun? Basta sa isang village na kung saan marami silang mga binebentang items. Pero ito lang, since ito yung isa sa mga binili ni Negi na bilhin ko, so ito yung mga una kong nabili. Ito sila. Siyempre, hindi mawawala yung mga ref magnets. Yan, iba-ibang design ng mga ref magnets yung aking mga binili. Yan. Diba? Tapos, ito, nakyutan ako. Kasi nga, siyempre, since it's a local village that we've visited, meron silang mga ganito na ref magnet. Gawa sila sa parang mga parang grass na pinatuyo. Kita nyo ba, mga kadollar veps? Ayan o. Mga ganyan yung itsura nila. Tapos ref magnet din sila. For some reason, para silang nakakatakot. Kasi para silang parang mga pang voodoo-voodoo. Pero very cute. So, bumili din ako. I purchased 4. Yeah. Tapos, sa ilang araw namin pag-stay sa South Africa, I'm wondering kung ano yung mga pwedeng mabili. Nagtitingin ako sa TikTok, nagtitingin ako sa Facebook kung ano yung mga pwedeng mabili. Ang nakita ko is parang, actually wala pa ako nabili the whole stay namin sa Johannesburg eh. Nung nasa airport na lang kami, going Cape Town, doon ako may mga nabili, doon ako may nabili sa airport. Ipa-flash na lang namin dito yung dahil inuwi na pala yung stuffed toy na nabili ko kay Ampo. So, pagdating ko ng airport, may nakita akong bookstore. Tapos, every time I travel, I make sure na nabibilan ko ng isang book si Cha, yung aking best friend. So, ito yung nabili ko sa kanya. Yung book na to. Ito yung nabili kong book sa kanya. Ang title niya is Disciple Walking with God by Rokisang Tandekiso. So, yun. Mahilig siya sa mga ganito. Okay? Tapos, may napasukan akong magandang parang South African store. Mga nagbebenta sila ng mga local made na na mga socks. So, yan. Nakabili din ako ng mga socks. Yan. Yan. Ito sila. Gaganda ng color nila. Tapos, may mga nakita din akong cups. Ito yung mga cup ko. Gaganda din nila. Nakalagay South Africa. Mga cup. Yan. Basta bumili lang ako. Wala pang, hindi ko alam kung kanina ko pamimigay ito, pero yan, nakapamili din ako ng cup. Tapos, nung nakapamili, doon ko rin nabili yung yung lion ni Ambo na stuffed toy. So, i-flash na lang namin dito. Kasi hindi dito inuwi ni Ambo. Ito yung itsura niya. Ito yung itsura ng lion. Yan. And then, along the way, papunta na ako dun sa boarding gate namin, together with sa mga napamili ko. May nadaanan din akong mga bilihan ng pagkain. So, akala ko naman, mura lang itong mga pretzels na to. Yan. Merong yan, milk chocolate, at saka salted caramel. Yan. Tapos, ako kasi ugali ko na pag bumibili ako, hindi ko naman tinitingnan yung price. So, ganito lang siya, maliit lang sila. So, surprisingly, nung nasa counter na ako, parang 300 pesos pa lang isa ng mga kadollar veps. Pero okay lang kasi masarap na. Actually, I purchased 4. Nakain ko na yung isa din sa airport. No? And then, eto na nga. So, nakapunta na kami from Johannesburg, nagpunta na kami ng Cape Town. So, nung nagpunta na kami ng Cape Town,
there is this one day na kung saan we went to V&A Mall. Tapos doon sa V&A Mall na yon, ano lang din siya, parang siyang the typical na department store sa atin na mall, na may mga shopping areas, shopping stores, and at the same time, may mga grocery. So, syempre, doon ko na naisip na, oh, this is my chance para makapamili kahit konti lang din. Sana meron ako mga makita na locally made from South Africa. So, we were able to visit yung Pick n Pay. Ito yung tsura ng store. Yan. Pick n Pay. And then, dito yan. Dito na ako nakabili ng mga to. Ang pangalan ng chocolate is Amarula. It's a chocolate-coated Amarula cream truffles. And it is locally made. It is locally made in yan, sa South Africa. So, ito yung mga binili ko. I was able to purchase few. Medyo nakabili din ako ng mga ilan. Actually, may 2 sizes siya eh. Ito parang 10 pieces and nakabili ako ng mga 2, 4, 5, around 12 pieces nito. Tapos may nabili ako na ito mas malaki. Ito sa amin ito. Para sa amin. Para matikman namin itong chocolate na to. Ito naman is 18 pieces. So, ito yung mga nabili ko. Yan. Tapos, may nabili din ako. Ito naman, Bayers. So, from South Africa din to. May iba-iba din siyang klase ng chocolate. Yan. Sa South Africa din daw na po-produce. So, ayun. Iba-ibang flavor yung meron niya. So, bumili din ako nito. And then, since kilala naman ang South Africa sa coffee, bumili din ako ng mga different coffee. So, dito, merong Mocha Java, merong Blue Mountain. These are all, parang, yung ginagamitan ng filter. So, sa mga friends ko na mahilig magkape, so, ito yung nabili ko sa inyo. Pagpasensyahan nyo na. Blue Mountain again, tapos Mocha Java. So, 4 lang yung nabili ko kasi medyo mabigat ito. Tapos dun sa grocery na yon, may mga nabili din ako kasi hindi kasi ako pwedeng bumili ng madami. So, bumili din lang ako ng mga few pieces lang, pampasalubong lang kay Ambo. Itong mga sour belts na watermelon, tsaka grapes, mga ganito. Tapos, syempre, hindi mawawala yung mga gummy bears. Bumili din ako ng mga gummy bears. Tapos to, sabi nung isang kasama namin, masarap daw. So, bumili din ako nito, mga white chocolate mallows. White chocolate coated malts. Tapos, ito pa, mga different flavors ng gummy bears. Ito ay blue raspberry. Tapos, since yung mga barda ko, mahilig sila mag-lollipop, pati sila Ambo, bumili din ako nito mga lemon fish sherbet with orange lollipop. Yung available din naman ito dito sa Pilipinas, yung lollipop na dinidip mo dun sa mga parang tapos kakainin mo may pumuputok-putok. Yan, mga popping egg. Bumili ako ng 2 flavor, tapos ito naman raspberry. So, few pieces lang yung ginawa ko kasi nga, we cannot buy too much kasi nga, as what I've said, limited lang yung aming maleta. Hindi pwedeng sobrang magbit-bit ng mabigat. Actually, nung namili kami, yung iba nga nito, parang pinasuyo ko pa dun sa pinuntahan namin. So, ito yung susunod. So, after namin doon, actually, bumili din pala ako. Pero itong mga to, nakabili din ako ng mga local chips nila. Ito, yung Simba Eme, KFC original flavor. So, tapos itong Simba na chutney flavor. So, alam niyo na, mahilig ako sa chips, mga kadami. Tapos itong Doritos nila na sour cream and mild chili. Na dun lang din to para mabibili. So, bumili din ako para matikman namin. And then, so dun din sa V&A Mall na yon, may nakita akong store na ito is recommended
ni Sir JM Bangkisyo. Shout out Sir JM. Nakikita ko to every time nag-vlog siya. Bumibili siya ng Lush. So, ito yung mga nabili ko Sa South Africa ko pa ito binili. Doon din sa VNA. So, bumili ako ng wash na shower gel. Itong isa is Dirty Spring Wash. Tapos yung pangalawa naman is Happy Hippie. Yan. And yung pangatlo is yung Good Karma. So, sana naman, pag ginamit ko itong Good Karma is puro Good Karma talaga yung mangyari sa akin. Pag ipinaligo ko to. So, ito muna siguro yung gagamitin ko. Para puro Good Karma yung pumasok. Okay, mga ka-Jalvez? Tapos, meron kaming isang pinuntahan doon sa Cape of Good Point. Dapat pupunta kami doon sa isasakay kami ng parang mga ano bang tawag doon? Cable car going to sa top nung mountain. It's just so happen na pag umakyat ka, pababa, maglalakad ka na. Syempre, medyo pagod na kami noon that time. Makadali. So, kaya hindi na rin kami tumuloy pumunta. So, ginawa na lang namin, namili kami dun sa baba. So, ayun, may mga nakita kami ni mother na mga cute na mga shirts. So, kaya nakabili ako. Yan. Ang cute nito. Yan, nakabili ako na itong shirt na to. Ibibigay ko to sa anak ni Madam, si Amber. Ang cute-cute niya. Tapos, may mga nabili din akong shirt sa aking mga barda. Ganito yung itsura ng shirt. Kasi ang ganda rin ng tela niya. Mga ka-Jalvez. Ayan. Ang ganda ng tela ng damit. Ayan. So, bumili din ako sa kanila. Isa kay Ambo. Isa kay Gab-Gab. Kay, of course, kay Ging. Kay Lois. Kay Mother. At kay brother-in-law. Yan. So, lahat sila no? Tapos pala, dun din sa mall, na VNA na mall, may nakita rin akong Under Armour na shirt. Kasi nga, akala ko, wala na kaming mapupuntahan na ibang bilihan. So, I take also the advantage na pumunta ng Under Armour. So, yan. Nakabili din ako ng shirt. Yan, ito yung ibibigay ko kay Kuya Ubin. Shout out Kuya Ubin. Yan, pagpasensyahan mo na itong nabili ko sa'yo. Ito lang. Kasi hindi ko alam kung may mapupuntahan pa kaming ibang store or what. Tapos this one naman is kay brother-in-law. Yan. Kasi akala ko nga wala na kaming mapupuntahan. Tapos nung nasa Under Armour kami, mga ka-Jalvez, may kwento ko lang ng mabilis. May mga nakita akong parang nag-shopping din na may mga bitbit silang mga Louis Vuitton bag. So, to my surprise, sabi ko, mag-birthday na rin si mother next month. At saka sabi ko, para naman mapalitan ko na rin yung bag niya. Kasi every time we travel, yun lang yung lagi niyang ginagamit na bag. So, parang ang problema lang namin is yung time. Kasi we were just given like an hour and a half para makapag-shopping. So, we still tried our luck para pumunta doon sa store. And ito, pakita ko sa inyo yung picture. Yan. Parang may isang guy in front, may dalawang in front of us. Nakarating din kami doon sa Louis Vuitton. Kaya lang nga, nag-aalala ako na baka hindi na namin abutan yung oras. Pero luckily, since alam niyo naman, Miss Congeniality tayo, nakausap natin yung dalawang customer doon sa harapan namin. Yung isa couple, tapos yung isa parang single lang. Nag-giveaway sila. Sabi ko nga, I will buy a present lang sana kay mother. So, ayun. Ipa-flash ko dito na nagtingin-tingin si mother ng mga bags. Yan, kung makikita nyo. And then, may napili siya. Pinapili ko naman siya eh. So, yan. Ito yung isa sa mga expensive purchase namin doon. Tapos, sulit naman din siya. Kasi nga si mother, gusto niya lagi, unang-una, is madaling isuot. And at the same time, may zipper. So, ito. Ito yung nabili namin na bag kay mother. Ito yung napili niyang bag.
Ang pangalan niya is Karaya PM. Tama ba? Karya or Karaya's PM. So, comment down below kung mali ang sinasabi ko. So, maganda siya. Mga kadalaver. Yan, ganyan siya. Ganyan yung atake ng bag. Shoulder bag siya. Diba? For kay mother. Tapos sobrang gaan niya. Tapos marami din pwedeng ilagay sa loob. Medyo, tapos parang inside meron siyang ganito, oh. Ito yung nagpaganda sa kanya. Tapos meron siyang hawakan. So, ito yun. Doon din sa V&A na mall is nakahanap ako ng nag-iisang Starbucks nila doon. Kasi nga, parang sabi, syempre nga naman, masarap yung coffee nila doon, no? So, parang mas bongga naman yung lasa ng mga roasted coffee nila doon. Kaya, siguro, hindi nila masyadong ine-entertain si Starbucks. So, thank God, nakahanap pa rin ako ng Starbucks na store. Tapos, ang nakakalungkot lang is walang mga tumbler. Kesa sa umuwi ako ng luhaan, bumili na lang ako nito. Mukha nilang mga mug. Ito, ang nakasulat sa kanya is South Africa. So, ito yung isang mug and ito naman yung isa. Cape Town. If I'm not mistaken, parang around 2,000 each yung isa nito. Kasi upon checking doon sa card ko, parang ang lumabas sa card ko is around 4,000. Ito lang naman yung binili ko sa Starbucks eh. Yun. Tapos, eto na mga kadalaveps. So, dumako na tayo doon sa last day namin. Yung last day kasi namin, pauwi ng Pilipinas is we're gonna visit Table Mountain and after nun is pupunta kami dun sa Diamond Works. So, hindi na kami, nakapunta naman kami sa Table Mountain. It's just so happen na hindi kami nakaakyat dun sa taas kasi for some reason, for the third day attempt namin na pumunta doon, hindi umaandar yung mga parang cable na magkakalat sa amin going doon sa Table Mountain. So, doon lang kami sa baba pero nakapagpa-picture namin kami. And afterwards, we go directly sa Diamond Works. So, Diamond Works, ito yung place nila kung saan they bring the foreigners after the tour. Tapos, you have the chance to check yung kanilang mga diamond na pieces. So, I don't have any na bumili kasi nga yung unang tingin ko pa lang dun sa gusto kong earrings. So, parang napaurong na ako kasi yung price is around 600,000 pesos. So, umupo na lang ako the whole time. So, ito yung picture ko na nakaupo. Nasabi ko nga, magtitingin-tingin na lang. Hanggang tingin-tingin na lang kami. Tapos si mother, ikot siya ng ikot, ikot ng ikot. Tapos sabi nga niya, may mga nabili daw yung mga kasama namin. Parang it's a cheap item. Medyo mura lang. Mga ganitong type of parang necklaces. So, para lang hindi ko na lang, para na lang mapagbigyan ko si mother. So, pumunta rin ako. So, yun na nga mga kadalive. Nabudol din tayo. Nabudol din tayo sa Diamond. So, may mga napili si mother. Ang napili niya is ito. Yan, mga kadalive. I think this is 0.8 carat per earring. Yung kay mother. Pero mas mataas yung clarity. So, kahit mas maliit yung size ng diamond ni mother, mas mahal siya kasi mas makinang siya. As compared doon sa nabili ko kay Lois. Yung kay Lois is around 1 carat each. 1 carat yung each diamond niya. So, wala din, mga kadalive. Nabudol din tayo ng Diamond Works. So, ito siya. Okay. Ito yung International Authenticity Card na kung saan talagang these are natural diamonds. Hindi sila lab grown. So, I do have my own share of diamond din naman. Yun yung na-purchase ko naman sa Japan. So, akala ko matatapos na yung aking shopping spree. Kasi nga after namin doon, kumain, tas diretso na kami sa airport. Tapos, from Cape Town, ang stopover namin is sa Dubai.
So we have around 3 hours layover. So since syempre napagod na akong kakaupo, sabi ko I wanted to stretch my legs by walking. So inikot-ikot ko yung paligid ng airport. So luckily, nahanap ko rin naman yung aking favorite na popcorn. So yeah, nakabili din ako ng popcorn sa Garrett. So this is Chicago Mix. It's a mixture of caramel and cheese. So isa sa mga nabili ko. Tapos nakabili din pala ako sa duty free nila nitong salted caramel na Twix kasi hindi naman to parang limited edition lang din to eh. Pero sa Dubai ko na to nabili, hindi na sa South Africa. Tapos may mga nabili din ako na kakaibang Toblerone na nasa ganyan. Kasi diba ang alam lang natin sa Toblerone is parang straight lang na ganun. But this time, mga nakagala na yun siya. So bumili din ako. And last but not the least, isa to sa mga favorite ko na inuuwi ni Negi noong nasa Dubai pa siya. Ito siya, mga pistachios. So bumili na ako ng regular at saka itong sweet chili. So hindi ko pa ito na-try. So, kasi medyo mabigat to mga kadalib eh. Siniksik lang namin doon sa mga hand carry luggage namin. Tapos sorry, nakalimutan ko. Meron pala akong nabiling Pringles. Pero ito, sa South Africa ko rin siya nabili. Hindi ko alam kung meron sa ibang lugar. Parang hot and spicy, kakaiba. So, nakabili din ako ng isa nito. Okay? So, ayun na nga mga kadalibes. So, yun lang yung mga napamili ko, no? Konti lang. As in, konti lang talaga. Hindi man kasi talaga kami sobrang bumili ng marami ni Mother kasi nga limited lang yung aming maleta. Parang 2 hand carry tsaka 2 check-in luggage lang. So, and pangalawa, ayaw din namin magbitbit ng sobrang dami kasi nga nakakapagod mga kadalibe, hindi ganun. So, katulad pa rin ang sasabihin ko, pasensya na doon po sa mga hindi ko mabibigyan, ng mga kaibigan, mga relatives, doon sa mga ibang kakilala ko, pasensya na po. And doon naman sa mga mabibigyan, please be thankful kasi naalala ko kayo and at the same time, isa to sa mga mahirap naming travel kasi nakakapagod kasi palipat-lipat kami. So, imagine niyo na lang yung pagbit-bit namin ni Mother just to, you know, to have something maiuwi dito sa Pilipinas. So, always be thankful kung ano man yung marireceive po natin, no? Tapos, a very quick recap on my South African trip together with my inay. It is a very, 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 very masayang trip. As in, super saya. And ang dami kong first time dito sa trip na to. It's my first time to go sa wild. It's my first time to walk with the lions. It's my first time to ride hot air balloon. Though we have here in Pampanga, sa Clark, pero I have no chance of making sakay there kasi most of the time maraming tao and at the same time ang hirap-hirap mag-park. So hindi rin ako nabigyan ng chance makasakay ng hot air balloon dito. And it's my also first time of doing paragliding. If given a chance, if I still need or if I wanted to come back sa South Africa, definitely yes. Pero if given a chance, pumunta again ng Africa, definitely ang gusto ko nang puntahan is Tanzania and Kenya. I wanted to go to the Serengeti National Park kasi mas doon ko gustong puntahan or masaksihan yung mga wildlife na hindi ko na-experience nung pumunta kami sa Abelana Game Drive. So doon mas marami yung chance daw na mas ma-meet ng mas maraming animals and at the same time yung mga gusto kong eksena na tumatakbo yung maraming hayop o kaya yung may kinakain silang kapwa hayop nila. So yun, hindi ko siya nakita doon sa drive na pinuntahan namin. So, ganun pa man is I would like to thank everyone, to those na sumusubaybay sa amin, sa aming video and adventure ni inay ko. And please do like and subscribe for more updates and see you until my next journey.
Thank you so much mga kadalibin. Samahan niyo ulit ako sa aking adventure. Soon, hulaan niyo kung saan. Anyways, thank you so much mga kadalibins and God bless us. Good night. Eh? Ano na,